Hi guys! Welcome back to another vlog where I really hope yung i-share ko sa inyo today is makatulong. Pag-usapan natin yung demand letter. Alam nyo ba na yung demand letter ay hindi naman dapat kinakatakutan? But that also doesn't mean na baliwalain. So ano ba yung demand letter guys? Yun yung pag-uusapan natin today ha. And in my lifetime, charot, my lifetime talaga. 2 beses ako nakatanggap ng demand letter. And if you wanna know kung anong ginawa ko when I got that, yung totoong demand letter ha, then stick around, I'll share it with you. Keep watching. Hello everybody, welcome back to my channel. It's Ate Red here. And as mentioned kanina, pag-uusapan po natin yung demand letter. Bago ang lahat guys ha, this video is not sponsored at hindi po nangangahulugan na yung utang ay pinapabayaan. Gusto ko lang naman sana i-clarify yung mga maling akala nyo about demand letter dahil ang dami pong mga makakulit na ola na kung ano-ano sinasabi. Parang ginagamit pa yung demand letter as pananakot. Nakaka-stress naman po talaga kapag tayo nakakatanggap ng demand letter. At pag na-stress tayo, paano tayo makaka-function yan? At kung hindi tayo maka-function, paano tayo makapagtrabaho, makapag-diskarte ng tama para makaipon at makabayad ng ating mga utang, diba? Para maiwasan yung stress na galing sa maling akala about demand letter, pag-usapan natin yan. Kung bago kayo dito sa channel, please consider subscribing because ito po yung topics natin, online loan platforms and anything that revolves around utang. Okay, dahil utang ay it's a responsibility. Of course, hindi ko rin ini-encourage yung wag pagbayad ng utang or pagtakbo sa utang ha. Kasi kung good payer tayo guys, para din naman yan sa atin. Okay? We're getting there. Okay, one more thing you may have noticed guys na meron akong mga product links dito. Saan ko nabibili yung stuff ko tulad ng t-shirt na to which is from Levi's obviously. Ayan. And nabibili po siya sa Shopee and wala lang. If you're interested, go ahead, i-check out niya. So, demand letter. Napaka-intimidating, I understand. Actually, demand letter is hindi dapat siya ginagamit as pananakot. It's actually an effort for a company para mag-attempt mag-collect. Kasi di ba pag nagpautang sila, natural lang naman na bayaran sila. It is actually an effort for them to collect na. Mag-remind, mag-enforce na kung hindi makabayad, ito yung next na gagawin nila kasi kailangan nila makipag-communicate sa taong may utang. Ayun. And a demand letter is usually a prerequisite if ever sila man ay magfa-file ng case. Dadalhin nila sa korte yung utang nyo. Yung demand letter ay dapat napupunta lang or dinideliver lang sa taong may utang. Hindi pwedeng makarating sa boss, hindi pwedeng makarating sa kamag-anak or sa kaibigan. Dapat napupunta lang siya dun sa person involved, yung may utang. And yung demand letter should only contain facts about the loan. When pinadala, ang amount, penalties involved, yung ways para makipag-communicate din yung borrower sa company na pinagkakautangan. Anong mangyayari kapag hindi si borrower nag-respond? And actually, a demand letter is an opportunity for us to negotiate with the company. Kasi yung totoong layunin lang naman nila dito is ma-recover ko anuman yung pinahiram nila. Yung demand letter ay hindi dapat naglalaman ng mga pananakot, hindi dapat naglalaman ng kung ano-ano pa ha. Hindi naman kailangan na magkaroon ng attorney sa demand letter. Kaso pag nagbanggit sila ng attorney, so and so, mga law office, mas nagiging nakakatakot or nagiging intimidating yung demand letter. Hindi kailangan ng attorney yung sumulat nito. Anybody na may nagpautang pwedeng sumulat ng demand letter. At dapat wala silang pagkakamali. Kasi kung gusto man nila to dalhin sa korte, small claims, whatsoever, may nilagay pa silang kung ano-ano dyan sa demand letter. May mali sila sa manner ng pag-collect or pag-remind na mayroon kang utang sa kanila, baka mabaliwala yung kaso. Baka mabaliktad pa yung issue. So dapat the demand letter should contain info about the loan only, na pupunta lang sa taong may utang, at yung next steps ng company kung sakali they don't hear from the person na may utang sa kanila. Dapat wala rin silang mali. Otherwise, kung magpapakorte man sila or next steps man, naku, baka sila rin mabaliktad din yung issue. Ngayon, pwede bang yung demand letter ay mapadala through electronic means? Nowadays, guys, acceptable na po yung pagpapadala ng demand letter via email or via text. Pero, mas mabisa pa rin yung demand letter na physical na inabot sa taong may utang. The problem with that though is for us to be able to verify kung
talaga bang nanggagaling to sa company pinagkakautang or baka someone to na nag-attempt mag-scam sa atin. Kapag nakatanggap tayo ng email na demand letter, dapat i-make sure natin na yun po ay nanggagaling sa company na pinagkakautangan natin. And there should be like a way for us to communicate back with them and make arrangements. So, a demand letter is actually a way for us to communicate with the other party. Tandaan po, ng utang ay dapat po binabayaran. At always remember na kahit na may utang tayo sa ganitong company, may responsibility tayong magbayad, pero hindi rin sila pwedeng mamahiya sa atin, manakot. Otherwise, sila rin yung mananagot. In my lifetime, charot, naka-receive na din ako ng demand letter. Yung isa was from a credit card company or bank. Yan, nagkaroon lang ako ng issue kaya hindi ako makabayad, pero ginamit ko naman yung pera. At first, guys, ang laking interest. But eventually, dahil sa pakikipag-communicate ko sa kanila, eventually sila na mismo nag-offer ng payment arrangement para tapos na. So, yung demand letter na formal, yung mga notifications na ganyan should also be treated seriously and a way for us to finally settle our obligation. Yung isang demand letter naman ay galing sa isang company, a local lending company na hinintay pa nilang mag 2 years bago sila magpadala ng demand letter sa akin. And hindi naman ako lumipat. Same address, same landline. The problem is, hinintay nilang mag 2 years at pinapataklan nila yung interest tsaka penalty. Yung utang ko remaining was only 8,000. When they reached out to me with that demand letter 2 years after, remember, same address Basta 2 years later, may nag-abot na lang ng demand letter, naging 40 plus na yung utang ko. Nakalimutan ko because nanganak ako, guys. And na CS, nagipit, nakalimutan ko. But why did they have to wait for 2 years na yung 8,000 ay maging 45? So, what I did was, I called them. Nag-explain ako, hindi pa pwede na 8,000, tapos gawin na lang natin 16,000 kasi nakalimutan ko. Ayaw nila. So, what I did was, binayaran ko yung 8,000 plus the supposed interest. And then, I consulted my lawyer friend. Ano to? Because parang sobra-sobra naman yata yung interest na in fact ganito. Sabi ng friend ko, nagbayad ako binayaran ko yung remaining obligation ko plus interest na due. Sabi ng friend ko, kung talagang magpapakorte sila, total binayaran mo naman yung remainder of your loan. Kung talagang magpapakorte sila, let them. Doon kayo sa korte mag-usap. And I waited, and I waited, and I waited. Walang nangyari. Pero, binayaran ko yung remaining amount ng aking obligation plus the interest. I waited for them na, sige, kasi wala na akong choice that time, guys, Wala rin naman akong pambayad, but at the same time, gusto ko nang tapusin. So, sabi ng friend ko, let them. Kung gusto nilang magpakorte, let them. Doon kayo mag-usap. So, I waited. Walang nangyari. Pero, bayad ako sa amount na I'm supposed to pay. Kasi meron naman pong legal interest. At hindi po sila pwedeng maglagay-lagay na lang ng kung anong interest at penalty na dyan. Hindi ko sinasabi na wag magbayad, guys, because utang is a responsibility. Kahit na mangharas sila or anuman, meron pa rin tayong utang. But that does not give them the right na bastusin tayo. At the same time, daanin din natin to sa proseso. Maayos pong lahat. Like, wala tayong utang, tapos na rin yung account natin, yung obligation natin sa kanila. At if we're good payers, we show good faith para rin sa atin yan. Para later on, or one day, kung tayo mangangailangan, makakautang tayo. Dahil marunong tayong mag-take care ng ating responsibility. So, I hope meron kayo natutunan sa video na to, guys. And kung meron man ako nakalimutan banggitin, please comment below. And pasensya na if medyo nahihirapan akong magsalita. Sinisipon po kasi ako So, until then, see you on my next vlog. Bye-bye!